Isang ordinaryong umaga, maraming tao naghahanda para pumasok sa trabaho, paaralan at iba't ibang mga lakad. Walang sinuman ang nakakaalam na makalipas lamang ang ilang oras, isang pampasaherong bus ang sasabog sa gitna ng highway at mag-iiwan ng isa sa pinakamalagim na trahedyang naranasan ng lalawigan. 30 katawan na sawi, mahigit 20 ang malubhang na sugatan, ngunit habang iniisip ng lahat na aksidente lamang ito, may isang taong tahimik na nakangiti. At ang mas nakakagulat, hindi pala simpleng aksidente ang nangyari niyon. Isa nga ba itong planadong krimen na merong gumawa nito? At bakit at anong motibo niya sa paggawa ng isang karumaldumal na krimen? Sa bayan ng San Isidro, Laguna, kilala ang North Valley Transit at araw-araw ay daan-daang pasahero ang sumasakay sa kanilang mga bus papuntang Maynila. Isa sa pinakamatagal na driver ng kumpanya na yon ay si Mario Villanueva, 45 taong gulang. Mahusay siya magmaneho, hindi pa siya na-aksidente kahit na minsan. Ngunit may ugali siyang kinakainisan ng marami. Mabilis uminit ang kanyang ulo at mahilig siya manginsulto. At madalas, maliitin niya ang ibang tao. Sabi ng dispatcher na nagngangalang Noel, "Oh pre, dahan-dahan ka na sa bibig mo ah. Baka isang araw mapahama ka. Marami nagrereklamo na nanggagaling sa mga pasahero." Kung mahina yung loob nila, problema na nila yon. Biro lang yon. Hindi naman lahat ng biro nakakatawa pare. Kailangan mo ring isipin na mayroong pwede magalit sa'yo. Hay nako, napaka-OA ng mga pasahero na yan. Maraming empleyado ang naiinis kay Mario. Ngunit dahil mahusay siya mang driver at malaki ang kinikita ng kumpanya sa kanya, pinapalampas na lamang ng management ang kanyang ugali. Hindi nila alam, unti-unti na pala siyang gumagawa ng kaaway. Samantala, sa kabilang barangay, nakatira ang isang tahimik na tao, ang pangalan niya ay Alex. Isa siyang freelance graphic designer, palakaibigan, magalang at tahimik. Madalas siyang mapagkamalang mahiyain. Ilang tao lamang ang nakakaalam ng pinagdadaanan niya sa hirap ng buhay. Lumaki siyang walang ama at nagtrabaho na maaga at pinilit bumangon kahit paulit-ulit siyang minamalit ng ibang tao. Hindi siya mahilig maglabas ng emosyon. Ngunit lahat ng sakit, tahimik lamang niyang kinikimkim. "Alex, sama ka mamaya sa amin." "Hoy, pas muna ako ha. May deadline pa ako." "Lagi ka nalang trabaho, ikaw talaga." Kailangan kasi siyang gawin." Halos araw-araw, basang sinasakyan ni Alex, parehong ruta, parehong terminal at halos pareho rin ang driver. Hindi niya inaasahang isang simpleng biyahe ang magpapabago sa buhay niya. Isang Lunes ng umaga, punong-puno ang terminal, lahat ay nagmamadali, may estudyante, may construction worker, may mga nurse at may mag-asawang may kasamang bata. At naroon din si Alex ng araw na yun. "Oh, Manila, Manila, Manila! Aalis na po tayo!" Nagmamadaling sumakay ang mga pasahero at habang umakyat si Alex sa hagdan ng bus, biglang may matandang babae na nahihirapang sumakay. Tinulungan niya ito, ngunit nabagalan ang pila at dito nagsimulang uminit ang ulo ng driver. "Hoy, ano ba naman yan? Bilisan nyo! Hindi ito bahay ampunan ha!" Tahimik lamang ang lahat, nahiya ang matanda, ngunit hindi pa daw natapos. "Kung hindi kaya sumakay, iwanan nyo na lang yan." Napatingin ang ibang pasahero, may ilan ang napailing, ngunit walang nagsalita. Lumapit si Alex at maayos siya nagsalita. "Boss, may edad na po siya. Konting pasyensya lang po."
Tumawa ang driver. Para kang abogado ah. Ang yabang mo. Subalit, tahimik lamang si Alex sa sinabi ni Mario. Huwag kang bida-bida dito ah. Tumahimik ka dyan. Tumahimik ang buong bus at ramdam ang tensyon. Nagkatinginan ng mga pasahero, ngunit wala pa rin gustong makialam. Napaupo na lamang si Alex at hindi siya sumagot, ngunit sa isip-isip niya, hindi yun ang unang pagkakataong pinahiya siya ng driver. At hindi rin siya ang unang biktima nito. Habang umaandar ang bus, may isang CCTV camera sa terminal na tahimik na nakatutok sa kanilang lahat. Hindi alam ng kahit sino na ang simpleng eksenang yon ay magiging isa sa pinakamahalagang ebidensyang magagamit pagdating ng panahon. Lumipas ang mga araw matapos ang insidente sa terminal. Para kay Mario, isa na naman yung ordinaryong araw, isa na namang pasaherong napagsalitaan niya. Isa na namang pangyayaring mabilis niyang nakalimutan. Ngunit para sa ibang tao, hindi ganoong kadaling burahin ang sakit ng kahihiyan. May mga salitang ilang segundo lamang binigkas, pero habang buhay nang naiiwan sa isip ng isang nakarinig nito. Tuwing alas 5 ng umaga, pareho pa rin ang rutina ni Mario. Gigising, magkakape, sisigaw sa asawa kapag mabagal ang almusal. Pagkatapos ay dediretso na siya sa terminal. Hindi niya alam, habang siya ay abala sa biyahe, may ilang tao ang unti-unting nagagalit sa kanya. Hindi lamang ang mga pasahero, kundi pati na rin ang mga kasamahan niya sa trabaho. Sabi ng dispatcher na si Noel, Mario naman, ano na naman to? May nagreklamo na naman sa'yo. Alam mo, hayaan mo na lang sila. 6 na reklamo ngayong buwan yung natanggap mo. Paano namin nahayaan to? Kung ayaw nila sa akin, wag sila sumakay. Ganun lang naman yun eh. Mario, hindi naman ganyan ang pagpapatupad ng negosyo natin. Hindi dapat ganyan yung ugali natin. Customer sila. Sumasakay sila sa atin dahil may tiwala sila sa atin. Kaya sana maging maayos tayo sa kanila. Alam mo, nandito ako sa kumpanya nyo hindi para makipagkaibigan. Sa opisina ng kumpanya, sunod-sunod ang natanggap na reklamo. May matandang pinababa, may estudyanteng pinahiya, may buntis na pinagsabihan, ngunit dahil wala pa siyang nagagawang aksidente, warning lamang ang natatanggap niya. Unti-unti, lumaki ang kanyang ulo. Samantala, patuloy namang namumuhay ng tahimik si Alex, hindi siya naghahanap ng gulo at mas gusto niyang nasa bahay lamang. Nakaharap sa computer, abala siya sa pagtatrabaho, ngunit kahit pilit niyang kinakalimutan na nangyari noon, paulit-ulit itong bumabalik sa isip niya. Pre, parang ang tahimik mo yata. Pagod lang ako. Iniisip mo pa rin ba yung driver na yon? Siguro. Huwag mo nang dibdibin yun. Minsan kasi, hindi lang isang beses nangyari yun sa akin. Yung driver na yun, lagi niya akong pinapahiya. Napatingin si Ryan at hindi siya nagsalita. Pakiramdam niya'y may mas malalim pang dahilan kung bakit tila biglang nagbago ang kilos ni Alex. Ngunit hindi niya ito pinilit magsalita. Pagkaraan ng 1 linggo, muling nagtagpo ang landas nila. Parehong bus, parehong ruta, parehong driver, ngunit ibang sitwasyon. Oo, aalis na tayo. Kasya pa. Umatras lang po yung iba para magkasya tayo lahat. Habang nagsisiksikan ang mga pasahero, may isang estudyanteng hindi agad nakapagbayad. Oy, magwa 1, 2, 3 ka na naman dito ha. Kung wala kang pamasahe, bumaba ka na ng bus ko. Kuya, may sukli lang po kasi ako. Hindi ko po nakuha eh. Nakalimutan ko po sa tindahan.
Huwag mo akong lukuhin. Wala kang pera, bumaba ka dito. Tahimik ang buong bus. Biglang may matandang lalaki ang nagsalita. Iho, huwag mo nang pansinin yung driver na yan. Sadyang masama ang ugali niyan. Dahil doon, nag-init ang ulo ni Mario. Bakit? Gusto mo ba turuan mo ko kung ano magiging ugali ko sa inyo? Muling natahimik ang lahat. Nasa pinakadulo ng bus si Alex ng araw na yun. Tahimik lamang siya nakatingin, wala siyang sinabing kahit ano. Pero napansin ng isang babae ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi galit, hindi rin takot, kundi tila malalim ang pag-iisip niya. Nang gabing yon, may isang hindi inaasahang pangyayaring pagdating ni Mario sa bahay, may nakitang maliit na sobre sa kanyang gate. Walang pangalan, walang address at pagbukas niya, isang puting papel na ang laman lamang noon ay isang sulat na may pangungusap. Darating ang araw mo. Mararamdaman mo rin ang sakit na pinaparanas mo sa iba. Nang makita ni Marco ang sobre na yon, napatingin siya sa paligid. Wala namang tao at siya lang ang nandoon. Oh, mahal, andyan ka na pala. Ano yang hawak mo? Wala. Ewan, siguro may nagloko lang sa akin. Mahal, patingin niya ako. Binasa nga yun ng kanyang asawa at nang makita niya, nagulat din siya. Hindi pwede to. I-report natin to sa pulis. Sayang lang ang oras natin dyan. Baka yung mga kabataan lang na nagloloko pagkagabi na. Hayaan na natin yan. Sa halip na mag-alala, pinunit niya ang sulat at tinapon ito sa basurahan. At natulog na parang walang nangyari. Hindi niya alam, may isang taong nakatingin sa bahay niya mula sa kabilang kalsada. Hindi makita ang mukha nito sa dilim at makalipas ang ilang segundo, tahimik itong umalis. Kinabukasan, isang mekaniko ng North Valley Transit ang may napansing kakaiba sa bus na minamaneho ni Mario. Boss, parang may pumutol sa lock ng luggage compartment . Bakit bukas to? Baka kinutkot lang. Hindi normal yung hiwa, boss. Parang sinadya tong buksan. Tingnan mo na lang ng mabuti. Ayusin na lang natin. Habang nag-uusap ang supervisor at ang mekaniko. Masusing sinuri ni Ben ang buong bus. Wala siyang nakitang sira sa makina at wala rin namang nawawala. Kaya pinayagan pa rin itong bumiyahe. Hindi niya alam na ang maliit na detalyeng iyon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng magiging investigasyon. Habang lumilipas sa mga oras, mas dumarami ang taong tila may sama ng loob kay Mario. May dating empleyado, may pasaherong napahiya at may negosyanteng nakaaway. May lalaking muntik niyang mabangga at maging ilang katrabaho niya'y nagagalit din sa kanya. Hindi na rin siya gusto kung tutuusin ng halos lahat ng mga nandoon sa trabaho. Ngunit sino sa kanila ang handang gumawa ng isang krimeng ikakamatay ng napakaraming inosenteng tao? Sa puntong ito, wala pang nakakaalam at wala pang nakakapaghinala na ilang araw na lamang ang natitira bago mangyari ang trahedyang yayanig sa buong bansa. 3 araw matapos matanggap ni Mario ang misteryosong liham, bumalik din siya sa trabaho, karaniwang araw, karaniwang biyahe. Ngunit iyon na pala ang huling araw na makikita siyang buhay ng marami. Banda 6 ng umaga, unti-unti nang napuno ang terminal ng North Valley Transit. May mga empleyadong papasok sa opisina at may mga estudyanteng may pagsusulit. May isang mag-asawang pauwi mula sa ospital. May isang tindera na may dalang kahon ng paninda. At may ilang pasaherong
ngayon lamang sasakay sa rutang yon. Walang sinuman ang nakakaalam na ang araw na yon ang magiging pinakamasaklap na alaala ng kanilang mga pamilya. Sabi ng dispatcher na si Noel, "Oh, Mario, kamusta na? Mukhang wala ka sa sarili ah." "Meron po kasing nagpadala ng sulat sa akin. Parang nananakot eh. Hindi ko nga alam kung biro-biro lang yun. Pero syempre kinakabahan din ako, boss." Seryoso ka? Yan ang nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Napakasama kasi ng ugali mo sa mga pasahero. Mga duwag lang yung mga yon. Idadaan pa nila sa sulat. Bakit tayo nila akong harapin? Gusto mo bang ipaalam natin sa management yan? Wag na sir, sayang lang ang oras. Sige po, babiyahin na ako. Hindi na ipinilit ni Noel, ngunit habang papalayo si Mario, napansin niyang tila balisa ito. Hindi tulad ng dati, para bang may kung anong bumabagabag sa isip niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng terminal, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Tahimik lamang siyang nakaupo, may maliit na backpack sa tabi at wala siyang kinakausap. Paminsan-minsan ay tumitingin lamang siya sa bus ni Mario, ngunit nang mapansin niyang may tumitingin sa kanya, tumatayo siya at naglalakad palayo. Hindi na siya muli pang nakita sa terminal ng araw na yon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Alex, tahimik siyang pumila, ngunit nang makita niyang si Mario na naman ang driver, huminto siya doon. Nag-isip siya at pagkatapos ay tumalikod na siya. "Sir, mapupuno na po. Sumakay na po kayo." Hindi na. Mamaya na lang siguro." Hindi alam ng konduktor kung bakit ginawa yun ni Alex at hindi rin niya ito pinansin. May iba pa namang pasahero naghihintay at lumipas ang ilang minuto, unti-unti na ring napuno ang bus. "Oh, kumpleto na tayo. Aalis na tayo." Unti-unting umandar ang bus palabas ng terminal at habang binabaybay nito ang highway, normal ang lahat. May mga natutulog na pasahero, may nanonood ng video sa cellphone, may batang nakatingin sa bintana at may matandang nagdarasal. At si Mario, tahimik lamang na nakatutok sa pagmamaneho. Hindi niya alam na may ilang sasakyan na sumusunod sa kanyang bus. Isang puting van at isang kulay abong sedan. Ngunit dahil abala siya sa pagmamaneho, hindi na niya ito pinansin pa. Samantala, sa terminal ng bus, napansin ni Noel na may isang maliit na envelope na naiwan sa mesa ng dispatcher. Walang pangalan, walang sender at binuksan niya ito. Isang papel lamang ang laman at may nakasulat na mensahe. "Kapag nagsimula na ang apoy, huli na ang lahat." Nanlamig si Noel sa kanyang nabasa. Sir, tingnan niyo po ito." Nakita ng supervisor at nagulat siya. "Oh, sino nag-iwan ito dito?" "Hindi ko po alam, sir." "Tawagan mo agad si Mario, bilisan mo." Agad silang tumawag, ngunit mahina ang signal sa bahaging dinaraanan ng bus. Hindi makapasok ang tawag at makalipas lamang ang ilang minuto, muling sumubok silang tumawag. Ngunit wala pa ring sumasagot. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalong lumalaki ang kaba ni Noel. Banda alas 8 ng umaga, papalapit na ang bus sa isang mahabang bahagi ng highway. Mabagal ang usad dahil sa trapiko. Tahimik ang mga pasahero hanggang sa may narinig ang ilang sakay, isang mahinang tunog mula sa ilalim ng sasakyan. Kuya, may kakaibang ingay po sa ilalim ng bus." Tumigil kayo. Baka bato lang yan." Nagpatuloy ang biyahe na yon. Ilang segundo pa ang lumipas, muli na namang narinig ang tunog. Mas malakas, mas malinaw at napatingin ang ilang pasahero sa isa't isa. May kaba, may pagtataka,
ngunit wala pa rin nakakaalam kung ano ang pinagmumulan noon. Pagkaroon ng ilang sandali, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumalot sa harapang bahagi ng bus. Kasunod nito ang isang napakalakas na pagsabog. Ang bus ay nawalan ng kontrol at tumagilid sa gilid ng kalsada. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at may mga motorista na agad huminto upang tumulong. May mga tumawag agad ng emergency responders dahil sa araw na yun, nasaksihan nila ang isang pagsabog ng isang pampasaherong bus. Makapal na usok ang bumalot sa lugar. Ang eksena ay naging isa sa pinakamalaking trahedyang nasaksihan ng mga residente. Sa mga sumunod na oras, kinumpirma ng mga otoridad ang mabigat na balita. 30 katao ang nasawi at marami pang nasugatan. Ngunit sa puntong yun, walang nakakaalam kung aksidente ba nangyari o may taong sadyang nagplano ng lahat. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang malakas na pagsabog, dumating ang mga bumbero, ambulansya at kapulisan. Isinara agad nila ang magkabilang linya ng highway at nagmistulang crime scene ng buong lugar. Nagkalat ang mga sirang bakal, salamin at mga personal na gamit ng mga pasahero. May mga bag, may mga cellphone at may mga sapatos na naiwan sa gitna ng kalsada. Tahimik ang paligid maliban sa ingay ng mga sirena at iyak ng mga kaanak na nagsisimula ng dumating. Sabi ni Police Chief Roberto Cruz, "Walang maggagalaw ng kahit ano. Titingnan natin kung meron tayo mga ebidensya makukuha kung saan nagmula yung pagsabog na yon." Sumagot naman ang SOCO investigator na si Mia Santos. "I-secure natin ang buong perimeter." Sumagot din ang forensic officer. "Chip, may nakita kaming bahagi ng bakal na tila hindi galing sa makina. Huwag mo munang gagalawin. Kailangan natin mabigyan ng konklusyon ng lahat ng ito." Habang isinasagawa ang rescue operation, may napansin ang forensic team. May mga peraso ng metal na may kakaibang hugis at hindi ito karaniwang bahagi ng bus. Maingat nila itong inilagay sa evidence bag at sa puntong yun, nagsimula na magduda ang mga investigator. Pagsapit ng hapon, dinala ang bus sa isang secure impound area. Isa-isang sinuri ng forensic engineer ang bawat bahagi nito. Hindi lamang ang makina, kundi pati ang ilalim ng sasakyan. Pati na rin ang luggage compartment, mga upuan at electrical system. Nagsalita ang engineer. "Chip, wala pong indikasyon na sumabog ang makina. Hindi po makina, may problema dito." "Sigurado ka ba?" "Opo, Chip. Sigurado po ako." Ibig sabihin, tahimik ang lahat ng oras na yon. Posibleng may ibang dahilan ang pagsabog nito. Hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na pahayag, ngunit sa loob ng investigation room, isa na ang nasa isip ng lahat. Posibleng may naglagay ng pampasabog at kinabukasan, sunod-sunod ang pagkuha ng CCTV footage mula sa terminal, mga gasolinahan, traffic cameras at mga establishmento sa kahabaan ng ruta. Mahigit 50 video ang kanilang sinuri. Halos magdamag na hindi natulog ang mga investigador. "Yan, i-rewind mo yan, i-rewind mo." "Bandang anong oras po, ma'am?" "Yung bago umalis yung bus, i-rewind mo doon." Sa isang CCTV, kitang-kitang tinutulungan ni Alex ang matandang babae, kasunod nito ang pagtatalon nila ni Mario. Isa itong mahalagang detalye, ngunit hindi sapat para sabihing siyang may kagagawan. Sa isa pang kamera, may lalaking nakaitim na jacket ang ilang minutong nakatingin sa bus. Pagkaraan ay bigla itong umalis at hindi malinaw ang mukha ng tao na yon dahil may suot itong sombrero. "Chip, parang ito po yung kahinahinala.
Palakihin mo yung video para makita natin yung muka. Subalit, nang i-zoom nila ang video, mas lalong lumabo ito. Wala pa ring sapat na detalye at kasabay nito, inisa-isa rin nila ang nakaligtas na pasahero. Kahit sugatan, handa silang tumulong sa investigasyon. May napansin ba kayong kakaiba bago ang pagsabog? May narinig po kaming tulog sa ilalim ng bus. Opo, may naamoy akong parang nasusunog. Saka, may lalaking bumaba sa terminal bago umalis ang bus. Sigurado ba kayo? Hindi ko po maalala yung muka pero palagi ko po siya nakikitang sumasakay sa bus. Habang lumalalim ang investigasyon, lumilitaw ang mas maraming pangalan, mga dating empleyadong sinibak, pasaherong nakasagutan ni Mario at negosyanteng muntik niyang mabangga. Isang mekanikong nagreklamo laban sa kanya at maging si Alex ay inimbestigahan na rin. Dahil sa CCTV na nagpapakita nagkaroon sila ng alitan, lahat sila ay may motibo. Ngunit walang matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanilang trahedya. Sa laboratorio, natapos na ang paunang pagsusuri sa mga metal fragments na narecover sa bus. Tinawag agad ng forensic team ang hepe ng investigasyon. Chief, ito po mga metal na to, hindi to bahagi ng bus. Saan galing ang mga yan? Chief, maaari pong may indikasyon na ikinabit ito sa sasakyan bago bumiyahe. Tahimik ang buong silid. Hindi pa nila alam kung sino ang may kagagawan, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi aksidente ang nangyari at may taong nagplano ng lahat. May taong naghintay at may taong gustong tiyaking hindi na makakauwi ng buhay ang bus na yon. Ngunit habang nakatutok ang lahat sa mga pasahero at driver, may isang napakahalagang detalye ang hindi pa napapansin ng mga investigador. Isang detalyeng unti-unti magdadala sa kanila sa tunay na salarin. Ilang araw ang lumipas, nakatawag ng tawag ang police station. Sir, investigador din po ako. Nandito po kami ngayon sa bus. May nakita pa po kaming fragments ng bakal. Maaari po ito makatulong sa investigasyon. Meron po kasi kami nakitang fingerprint. Sige, dalhin niyo agad dito. Doon, sinuri nila ang bakal at napagtanto nila isa itong pampasabog. Ibig sabihin, planado ang lahat ng ito. Kailangan natin masuri kung kaninong fingerprint ang nandito. Lahat ng nakaaway ng bus driver na yun ipatawag nyo. Kailangan natin silang suriin at isalang sa isang examination upang makita natin kung magmamatch ba ang fingerprint na ito sa kanila. Sinuri na nga ang lahat ng mga nakaaway ng bus driver at isa lamang ang nagtugma sa fingerprint na yun. Iyon ay walang iba kung hindi si Alex. Wala akong kinalaman dyan. Hindi nga ako sumakay eh. So paanong masasali ako dyan? Paano po nagkameron kayo ng fingerprint sa metal fragment na inilagay doon sa bus na yon? Sa pagkakataong yon, napansin ng investigator na hindi makapagsalita si Alex ng araw na yon. Ang kanyang katawan ay makikitaan mo din na parang kinakabahan siya sa bawat salitang bibitawan niya. May kinalaman ka ba sa nangyaring ito? Wala po akong kinalaman. Hindi ko po alam. Wala po akong kinalaman. Sigurado ka ba? Hindi makapagsalita si Alex ng diretso at nahalata na yun ng investigador. Pagkaraan pa ng ilang araw, mas lalo pang tumindi ang mga ebidensya laban kay Alex. At doon na nga nila nalaman na siya talaga ang salarin sa paggawa nito. Napatawan ng kaso si Alex at nakulong ng matagal na pagkakakulong dahil sa dami ng nasawi sa kanyang ginawa. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.